Isang mabiyayang araw po Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, nandito naman po ang iyong lingkod para magbigay ng reaksyon, komento at kung ano-ano pa. Dahil ito ang programa mo, reaksyon natin to. Yan, pero bago ang lahat, batiin muna natin ng mainit ang ating mga subscriber dyan na patuloy po na sumusuporta sa ating channel. At syempre, lalong-lalo na po dyan ang aking mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Andito naman tayo. Kasama natin si Tinig ng Karunungan na kung saan ay itong, sino ba itong talibong na to? Sino ba itong talibong? Oh. Ewan ko ba, ba't niya binibira si Tinig ng Karunungan na wala naman itong sinasabi kundi katotohanan lang naman, nakabatay lang naman sa nakasulat sa banal na aklat. Ito naman ang isa, puro naman ewan, anong pinagbabatayan nito? Meron naman silang pinagbabatayan. Yan, sige na nga, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa para mabilis tayo matapos. Kaya sa pag ikaw hindi pa po nakaka-subscribe dyan, yan, papindot na po ang subscribe button at siguraduhin na na-hit mo na rin ang notification bell para every time po tayo mag-upload, yan, makakapag manonotify ka po agad. At syempre, wag po kakalimutan ang comment dyan sa baba para malaman ko na nandyan kayo lagi. Ano po? Tara na, tuloy na tayo dito. So pag-usapan natin ngayon ay tungkol po dito sa ginawang pandaraya na ipinipilit ang gusto nila. Kaya pati yung banal na aklat binago. Di ba? Hindi pala binago, pinalitan. Parehas lang ba 'yon? Oo nga, parehas lang 'yon. Basta, bakit niya ginawa ang ganon? Sige, bira. Kung talagang kayo ang totoo, bakit kailangan mong baguhin ang talatang 'yan? Yun. Ayan naman pala, bakit kung kayo totoo, bakit kailangan pang baguhin, di ba? Confraternity version. Confraternity pareho ang kolor. Ito po ay nangyaring debate ng August 5, 2006. Yan, sa pagitan po ito ng ating mga kapatid sa pananampalataya at ang Iglesia Katolika. Pero sa Mateo 16:18, klaro kayo ang papel, di ba ko? Yun lang. Yan po, Iglesia Katolika po, Apostolika Romana o mas kilala natin sa tawag na Katoliko. Yun yung relihiyon po na pinanggalingan ng halos karamihan. Ako rin po. Doon din ang galing. Yan yun. Deception! Ipinagtatanggol ang relihiyon ninyo sa pamamagitan ng pandaraya, ng pagsisinungaling at nagpapalusot pa. Na yung mga aral naman na yun ay nakatala naman sa banal na kasulatan. Ang aral daw nila'y nakatala sa banal na kasulatan. Bakit? Saan ba dapat kami magbabatay? Sa aklat na ginawa ninyo? Kaya nga ako umalis dyan . Kasi puro libro na gawa ng tao ang pinagbabatayan. Buti nga dito sa kinaaniban ko ngayon, ang tanging libro na doon na makikita sa pagsamba talagang Biblia lang. Ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo, sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Wala ka nang kredibilidad. Wala ka nang kredibilidad para itindig pa ang relihiyon mo, sapagkat minsan mo nang ipinahiya, minsan mo nang binahiran ng karumihan ang imahe ng iglesia mo dahil sa pandaraya mo. Isang mapagpalang araw po mga kababayan at mga mahal na kapatid. Patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Mga kababayan namin, lalo na po sa mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo, sa video na ito ay meron lang po tayong bibigyan ng pansin. Itong tao kasing ito para bang uhaw sa atensyon, lalo na kay munting kaalaman. Backstory po muna saglit, ano? Ibig sabihin, nagpapapansin pala ito kay munting kaalaman. Every time pala si munting kaalaman mag-upload, talagang gigil na gigil . Ang gusto ko makita ang gusto ko mapanood, ang reaction ni kapatid na Dream TV. Yun, doon ako na-excite . Antay-antayin po natin si Dream TV na yan. Lord, shoutout sa'yo. Meron po kasi kaming kapatid sa Iglesia ni Cristo na tumawag po sa amin.
Sa bungad ng kanyang pananalita, sinabi niya, Katinig, binanatan ka na rin ni Talibong sa kanyang channel. Ibig sabihin, si Tinig ng Karunungan nagiging tinik na sa lalamunan nila, no? Kasi talagang pag ito napakinggan mo, palibas ang karunungan ng gagaling ito ay totoo at galing sa ang karunungan nito, talagang mamumulat ka talaga, di ba? Ang sagot ko naman sa pagtataka ko, sino itong si Talibong? Ngayon, sabi nung aming kapatid, si Talibong, si Mr. Tampered. Nung narinig ko yung terminong Mr. Tampered, ayun, dun ko na siya nakilala. Bakit? Etong taong pag-uusapan kasi natin, nakilala sa kataga na Mr. Tampered. Anong at kung ginawa? Bakit, mamaya ay malalaman nyo rin po, mga kabayan. Parang excited yun na. Parang nabanggit ko na sa pambungad ko na, na pagbati. Mr. Tampered. Namin. Pero bueno, sabi ko, ano ba ang content ng taong yan? Di sabi niya, sinend niya yung link, sabi niya, eto, mabuti pa, ikaw na yung tumingin mismo. Ngayon, nung nakita namin yung channel niya, meron pala siyang 2,000 o 254,000 subscribers. At Brother Wendell Talibong, pananampalataya at katwiran. Sana nga. Meron na siyang mahigit sa 2,000 videos sa kanyang channel. At nang baybayin, nang obserbahan o tignan namin yung kanyang mga content, ay talagang bumabatikos pala itong taong ito sa iba't ibang relihiyon. At talagang saradong Katoliko itong si Talibong sapagkat siya ay isang Catholic faith defender batay sa description niya sa kanyang channel at siya rin ang National Vice President for External Affairs ng Simbahang Katolika dito sa Pilipinas. Talagang otorisado itong taong ito sa Simbahang Katolika. Kaya pala, no? Pero kung papansinin mo bilang simpleng kaanib, bilang simpleng kaanib sa loob po ng Iglesia ni Cristo, may nakita pa ako na tunay na aral dito sa kinaaniban ko ngayon. Kaya pa ako nakapag-desisyon na tuluyan na po magpalubog o magpabautismo dyan sa Iglesia ni Cristo nga po. Ng batiko sa ibang relihiyon, pangunahin na sa Iglesia ni Cristo at binabanatan niya rin maging yung mga tagapagtanggol natin sa pananampalataya, mga kapatid nating nagtatanggol sa Iglesia ni Cristo. At ang pangunahing binabanatan niya ay si Munting Kaalaman. Ngayon, Yan. Kaya sa mga hindi pa po nakakapasyal dyan kay Munting Kaalaman, sige na, pasyalan niya natin yan. At talaga naman, pag yan ay nagsalita na, gigil na gigil yan. Di ba? Guni namin kay Munting Kaalaman yung tungkol dito. Ang sabi niya, tol, hindi ko na para bigyan pa ng atensyon yan Bukod sa halata namang nagpapapansin lang, palibas ay gustong makahakot ng views sa engagement natin, sabi niya, napakahihina ng mga argumento. Napakarurupok ng mga katwiran. Ang daming sinasalita, wala namang sinabi. Nung tignan ko yung iba niyang content, totoo naman pala. Wala naman. Bakit natin bibigyan ng atensyon ang taong ito? Simple lang, para ipaalala sa sambayan ng Pilipino kung anong uri ang taong ito. Tama. At bakit hindi na dapat pang pakinggan. Kasi tayo naman sa Iglesia ni Cristo, bilang kaanib, hindi naman natin sinasabing wala silang karapatan. Yung mga kaibayo namin sa pananampalataya, may karapatan din sila na ipagtanggol yung kanilang relihiyon. Ang totoo, gustong-gusto nga namin na ilabas nila kung ano yung mga katwiran ng kanilang mga aral sa kanilang relihiyon. Bakit? Sapagkat sa paraang iyon, maipagkukumpara kung sino talaga ang totoo at kung anong aral talaga ang nasa Biblia. Sa pamamagitan ng kanilang mga pagsasalita, sa panig ng kanilang relihiyon, talagang makikita ng Iglesia ni Cristo ang may dalisay na aral. Pero itong taong ito, bibigyan natin ng pansin para hindi na makapambiktima pa. Sapagkat wala namang kredibilidad na ang taong ito. Uulitin namin, hindi kami tutol sa sino mang tagapagturo o sino mang kaanib ng ibang relihiyon na magsalita sa panig ng kanilang relihiyon. Pero, merong mga tao na hindi na dapat pang pakinggan sapagkat wala na silang kredibilidad na itindig pa
ang kanilang relihiyon dahil sa mga nagawa nila na talagang napahiya yung relihiyong kanilang tinitindigan. Bueno, Tama. Tulad ng pagtamper niya. dako tayo doon sa sinasabi ko. Yun palang sinasabi ng aming kapatid sa pananampalataya na nag-react ito, na binanatan daw ako, nag-react pala itong taong ito, si Talibong, si Mr. Tampered, sa isa kong content na kung saan ay sa channel ng Tinig ng Karunungan ay nag-react naman po tayo sa isang TikTok video na ini-upload ng isang Katoliko na kung saan yung content pinagkumpara si Cardinal Tagle pati ang kapatid na Eduardo Manalo. Imbes nang ipagkumpara sana yung aral para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nasa Biblia ang aral, ang ipinagmalaki kung ano yung achievements ng kardinal nila. Kung ano yung natapos ng pari nila. Kaya nung nagbigay tayo ng reaksyon, nung pinalagan natin, anong ginawa natin mga kapatid? Ang ipinangpalag natin sa kanila, hindi kung ano yung natapos ng ating pamamahala. Sapagkat kung achievements lang ng ating pamamahala ang pag-uusapan, baka wala pang, ayoko na lang magyabang tungkol dyan. Pero, ang ipinagmalaki natin doon sa ipinangpalag natin sa mga taong yon na nag-upload nga sa TikTok, kung ano yung mga aral ng Iglesia ni Cristo na may nakakabit pang mga talata. Tama. Na nagpapatunay na talagang ang may dalisay na aral ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, itong si Mr. Tampered, gumawa nga ng reaction video na may pamagat, hala, kaanib ng INC 1914, ginamit lang daw ang INC para sa content. Ito ang sagot. Nung panoorin ko, ayun, gaya nga ng sinabi ni Munting Kaalaman, walang kalatoy-latoy ang mga pinagsasabi nitong si Mr. Tampered. At bilang patunay, tignan ninyo ang isang bahagi ng nasabing video na kung saan ay nagbigay siya ng reaksyon sa atin dito sa Tinig ng Karunungan. Sabay-sabay nating panoorin, mga kapatid, mga kababayan. Dapat ito, TNK, wag nang patulan niya. Ako na lang bibira nito. Total, bara-bara naman ito mag-vlog. Bara-barahin na lang natin, di ba? Parang di naman ito kailangan ng solidong mensahe o solidong impormasyon. Harabas na lang to. Na yung mga aral naman na yun ay nakatala naman sa banal na kasulatan. Di ba? Ibig sabihin, tingin ka sikat ka na. Kasi marami kang maagaw ngayon na kaluluwa na galing sa kadiliman o baka galit na galit siya. Baka maagaw yung kanyang mga tropa pips, di ba? Ang aral daw nila'y nakatala sa banal na kasulatan. Halimbawa, kung ang aral ninyo'y nakatala sa banal na kasulatan, ang pinuno ninyo'y tinatawag na executive minister. Tignan nyo. Saan mabasa sa Biblia na ang pinuno'y tatawaging executive minister? Dahil TNK, ako na lang magsalitang gago palang taon to. ang gusto niya letra por letra. Pagkatapos, meron kayong division minister. Division dahil minister. hinahanap nila ang salitang papa sa Biblia. Saan mo naman nakuha yan? Letra por letra. Saan mo nakuha yung division Ibalik minister? natin sa kanila. Yung division minister. Saan mabasa sa Biblia ang salitang division minister? Kung Makalay minister yun. sinasabi nila na nakatala talaga. Si Felix Manalo, anghel. May mabasa ba sa Biblia na anghel si Felix Manalo? Ganun. Meron. Ang una ko naman tanong, saan mo naman napulot yung terminong division minister? Alam ko yung tinutukoy mo pero hindi yun ang tawag doon. Hindi yun ang tawag doon. Ikaw naman, no? Yan ang sinasabi namin, mga kababayan. Batikos ng batikos, wala namang sapat na kaalaman. 'Di ba? Ang sabi ko kasi doon sa video na ang mga aral ng Iglesia ni Cristo ay nakabatay sa Biblia. Ang pagkakaintindi niya sa nakabatay sa Biblia talagang letra por letra. Hahanapin mo dapat. Yun daw yung saligan ng Iglesia ni Cristo. TNK, baka kasi hindi niya maintindihan na itong banal na kasulatan ay nakalihim sa hiwaga. Paano nga naman niya maintindihan yun kung hindi talaga siya pinagbigyan ng kaliwanagan para makaunawa?
Imagine mo, nakalihim na, nakalihim, sa hiwaga pa nakalihim. Wala lang pagkaunawa yan. Na lahat daw ng aral ng Iglesia ni Cristo letra por letra. Basta siguro, hindi na nagsaliksik kung ano na lang ang kanyang naunawaan, doon na lang humantong ang kanyang pangunawa. Ngayon, nahanap yung letra por letra. Di ba naman itong, ay nako. Talagang kulang ang kaalaman nitong si Mr. Tampered. Wala naman tayong ganung tuntunin na lahat ng aral natin, letra por letra. Ang totoo, meron kaming mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga hula. Hula. Ano yung halimbawa ng hula? Na magkakaroon ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, sa sikatan ng araw. Yan po. Isaiah. Yun ang nakalagay sa hula na talagang nakatala sa Biblia o sa banal na kasulatan. Pero meron ka bang mababasa sa Biblia na Pilipinas letra por letra? Wala. Pero sinasampalatayanan namin na ang katuparan ng hula tungkol sa malayong silangan na pagmumulan ng mga anak ng ating Panginoong Diyos sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw na ito, ang Pilipinas ang katuparan ng sinasabing malayong silangan. Ayun ang ibig sabihin namin kapag sinabi namin, Mr. Tampered, na ang mga aral ng Iglesia ni Cristo ay nakabatay sa Biblia. Hindi yung pangunawa mo na lahat ng aral ng Iglesia ni Cristo, letra por letra, nasa Biblia. Merong mga specific na aral ang Iglesia ni Cristo na talagang hinahanapan namin, letra por letra. Sige, patulan natin. Sige, nandyan na yan. Sabi mo, sinasabi namin na wala naman kasi sa Biblia ang Santo Papa. Kaya hinahanapan mo kami, letra por letra, ng katagang executive minister. Bakit hindi ang hanapin mo ay yung terminong pamamahala? Yan. Di ba? Parang, Tagalog nung gusto niya na mangyari na letra por letra. Di mahinang ang pangunawa. O ayaw talagang unawain. Bakit yung sa salitang Ingles na executive minister ang gagamitin mo? Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Kasi yung terminong pamamahala na yan nga yung itinatawag namin sa kapatid na Eduardo V. Manalo, ang kasalukuyang nangunguna, namumuno o namamahala sa amin ngayon, sa Iglesia ni Cristo, meron sa Biblia nun. Mababasa sa Biblia ang terminong pamamahala. Pero bakit executive? Colosas 1:25. Minister ang kanyang hinahanap. Bakit hindi ang terminong pamamahala? Di po ba? Kasi doon makakapuntos itong si Mr. Tampered na napakahina naman ng argumento mo. Di po ba? Meron kang mababasang pamamahala Yun nga ang katunayan na nakabatay yung aral namin tungkol sa pamamahala. Talagang nakabatay sa Biblia. Ngayon, sasabihin niya, bakit ang Santo Papa hinahanapan nyo ng pangalan letra por letra sa Biblia? Simple lang. Bukod sa hindi naman itinaguyod ng mga apostol ang katawagang Santo Papa, labag pa ang terminong iyan sa Biblia. Nako. Batay sa itinuro sa amin ng ministro na aming narinig, binasa sa Biblia, wag anyang papatawag o tatawaging ama ang sino man dito sa lupa. Malinaw. Tanong, ibig bang sabihin porke tinawag mong father, tatay, papa, ama, yung magulang mo sa Panginoon, yung tatay mo sa laman pala, nagkakasala ka na? Hindi. Yung tinutukoy po ng talata na wag tatawaging ama ang sino man dito sa lupa sapagkat iisa lang ang ama, ang nag-iisang tunay na Diyos nga, yung tinutukoy na wag tatawaging ama kapag binasa mo yan sa ibang salin ng Biblia, ang nakalagay doon yung pagiging ama sa sentidong sila yung spiritual na tagagabay. Yun, malinaw. Tagapatnubay spiritually. Kung hindi kami nagkakamali, nasa saling Amplified Bible po yan. Yan. Yun bang Santo Papa nila? Di po ba't sinasampalatayanan nila na kaya rin nila tinatawag na Father yun? Sapagkat yun ang yung mga kaparian nila, yun ang taga-patnubay nila spiritually. Maging ang kanilang Santo Papa.
Kaya kine-question namin, asan ang Santo Papa sa Biblia? Sapagkat bukod sa hindi nga itinaguyod yan ng mga apostol, labag pa yan doon sa itinagubili ng Biblia na huwag niyong tatawaging Ama, Father, ang sino man dito sa lupa, kaugnay sa sentidong spiritually guidance. Yan pamamahala, nasa Biblia ba? Meron. Andun. Doon nakabata yung sinasabi mong executive minister, talibong. Kaya napakahina mong mag-argumento ngayon, itong si Mr. Tampered, dito na tayo sa sinasabi ko, bakit siya tinawag na Mr. Tampered? Gusto niya letra por letra, di ba? Kinakagat niya yung ganyang rule, yung ganyang tuntunin. Pagdating sa pakikipag-argumento, gusto niya letra por letra. Kaya ang ginawa nitong si Mr. Tampered, nung nagkaroon sila ng debate ng isang ministro ng Iglesia ni Cristo, kung hindi kami nagkakamali noong 2006, abay gusto niyang ipilit na ang itinayo na iglesia ng Panginoong Hesukristo yung simbahan niya. Alam niyo ginawa? Dinaya ang Biblia. Yan po yung nung panahon po na ako ay dinudoktrinahan pa lang. Yan po ang nabanggit po yan kung paano talagang pinakita nila dun sa Biblia na talagang Iglesia Katolika, Apostolika Romana ang talagang nakasulat doon. Yung pala ay yung buong pahina pala ang tinamper. As in, siguro pinunit tapos ininsertan ng bagong pahina. Di ba? Hindi ba naman talagang nawala talagang pagkaunawa. Pilit talaga, gusto nila ipilit ang gusto nila, kaya gumawa ng paraan. Pinalitan ang pahina. Pahina mismo. Tinamper yung Mateo 16:18 na talata ng Biblia. Anong katunayan? Panoorin po ninyo itong patotoo grabe ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo tungkol dyan sa pagtatamper ni Talibong. Makikita niyo po sa screen. Inatasan ng pamamahala sa iglesia para hubarap sa nasabing debate o diskusyon. Yayamang wala naman talagang mababasa sa Biblia na ang Panginoon Jesucristo nagtayo o nagtatag ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Paano nalantad ang ginawang pandaraya at ito yung malaking kahihiyan sa panig ng Iglesia Katolika? Kasi nung ginamit kasi yung Mateo 16:18, nagtanong ako kay Mr. Talibong. Sandali, Mateo 16:18, ano ba nakalagay doon? Itatayo ko ang aking iglesia. Yun ang nakalagay doon. Ang nagsasalita ang Panginoon Jesucristo. Ang ating Panginoon Jesucristo. Nang tinanong ko, diyan ba sa binasa mong talata, mayroon bang nakasulat diyan, Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Ay nakipag-showdown si Mr. Talibong, kapatid na Yun ang kinatawa na Iglesia Katolika Romana. Binasa niya, showdown, pinakita sa moderator, ang dala-dala niya na Biblia, Confraternity Version. Confraternity Version. Pagkatapos, nakita namin. Bihira yung salin na yan. Meron din akong dalang Confraternity Version. Bihira lang kasi yung salin yan diba? Yung pala, pinalitan yung pahina. Grabe. Yung buong pahina. Madali lang naman gawin yan Pupunta ka na sa printing press Nakalagay doon. Napapanood na ninyo. I will build my holy, Catholic, Apostolic, Roman Church. Sa kabahaging yan, tingnan natin, panoorin natin. Ito yun. Sige ba Nakita ninyo, mga kababayan, mga kapatid, yung pandaraya na itong si Mr. Tampered. Nakipag-showdown siya. 'Di ba? Ipapakita niya raw yung talata ng Biblia na kung saan meron yung pangalang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Na yung ginamit niyang Biblia ay yung Confraternity Version. Talagang napaka-rare po niyan, napaka-bibihira po niyan. Pagka binili mo yan, talagang mahal yan kapag nakahanap ka niyan sa sobrang rare niyan. Ngayon, akala niya siguro ni Mr. Tampered sa pagiging rare ng Confraternity Version, akala niya wala dala yung ministro ng Iglesia ni Cristo na ganung version. Kaya malakas yung loob niya na ipakita. Nang pinakita, ang nagkataon, meron ding dala pala itong ministro ng Iglesia ni Cristo na parehong-pareho ng version. Di po ba? Parehong-pareho ng version nung Confraternity Version. Ganyan po ang mga INC Defender. Lagi po yan handa. Kung kayo nag-iisip ng 5 beses, ito 10 hanggang 15 beses pa na advance sa inyo. Nagkahuli na, Ngayon, nagkatalo lang dun sa talatang pinag-dedebatihan nila
Yung yung confraternity version, yung totoong nakalagay doon nadala ng ministro ng Iglesia ni Cristo, itatayo ko ang aking iglesia. Tama. Yung tampered version, talibong version, ang nakalagay doon, I will build my Holy Catholic Apostolic Church. Talagang pinangalan na sa Di kanya. po ba? Iniba na. Binago na yung pahina. Iba na yung kulay. No. Tuloy natin. Ipakita naman natin yung pinaka-footage ng nasabing senaryo na kung saan talagang nagkagulo Lalong-lalo na itong si Mr. Tampered naglumihanan bigla. Puro objection na. Nung nabuko na siya. Nag-o-object na siya sa moderator kahit siya yung naghamon. Di po ba bakit? Kasi nahuli siya. Akala niya nga walang confraternity version ang ating ministro sa Iglesia ni Cristo. Panoorin natin. Ipapabasa daw. Hinamon niya di nag-okay yung ministro natin. Matthew 16:18 ang unang babasahin, yung talibong version. Talibong version. I will build my Holy Catholic Apostolic Roman Church. I will so care. Yun ang nakalagay sa talibong version. Pangalan ng Iglesia Katolika talaga. Si Caramil, ayan na, yung ministro natin. Yun ang genuine version. Nako, nagkalokohan na. Deception. Napakatalino talaga ng mga INC Faith Defender. Tingnan mo, yung binasa nung kabilang panig, yung ICAR, Iglesia Katolika Apostolika Romana, akala niya siya lang ang may kopya nung kanyang babasahin. Ito palang kapatid, may kopya din pala. O din ang pinagkumpara, bakit magkaiba? Ay, nako. Kabistuhan pa. Deception. Hahabol pa ng tabla dyan si Talibong. Confraternity, pareho. Parehas. Tignan yung Biblia, tignan niyo yung Biblia, pareho ng kulay. Showdown. Nagkabistuhan. Nakakahiya talaga. Mga kapatid, mga kaiba yung kapanampalataya namin. Ito ba ang tagapagturo na dapat ninyong pakinggan? See? Banal na kasulatan. Tinampered, pinilas, pinalitan. Anong klaseng tao ito? Diba? Baka hindi niya naalala yung ang sino mang magdagdag sa nakasulat, sa aklat na ito ay dadagdagan ng salot at kung sino naman ay magbawas ay babawasan din naman ng buhay sa langit. Baka hindi niya na maalala o ayaw din talaga kasi baka tumapat sa sa kanya, sa hindi papabor sa kanya, kaya ganon. Nagkabistuhan Pareho ng kulay yan. Pareho ng kulay yan. Pareho ng version yan. Binago ang sitas ng Biblia. Tignan nyo si Talibong. Umo-object na yan. Nabuko na ngiting aso na Biglang ngiting aso na. Moderator. Huli ka na. Nag-o-object na Ikaw ang nagsabing basahin Ikaw ngayon na mag-o-object. Ang objection na ito, tinawag moderator mo niya. Ang katunggalan ni Mr. para mapuntahan ako, hindi manungkot pa sa Time. Ikaw ang nagsabi na ipabasa. Ikaw ngayon na nag-object. Ay, nako. Basahong Biblia referensya. Biblia at referensya ka ngayon. Nagkabistuhan. Confraternity. Iba to. Yan. Parehas. Imprimatur, Spellman. Pareho ng imprimatur. Pareho ng imprimatur. Confraternity, pareho ang kolor. Yun. Parehong kulay. Mateo 16:18. Klaro kayo ang papel. Binago. Mateo 16:18. Binago. Grabe. Mateo 16:18.
Mismong pahina ang pinilas at pinalitan. Duda talaga ako eh. Grabe. Tulad. Upon this rock, I will Ayan, build no? my holy Tampered. apostolic church. Grabe. Yeah, there is. Mr. Tampered, Mr. Talibong. Ako bilang isang simpleng kaanib sa loob ng iglesia na 2009 nabautismuhan sa loob ng tunay na iglesia. Grabe yung pinagagawa mo. Hindi ka tanggap-tanggap. Kaya tama lang ang naging desisyon ko na ako'y umalis sa aking kinagisnan sapagkat hindi naman talaga ito ang iglesia tinatag ni Kristo. Isa lang ang iglesia tinatag na Kristo. Nakasunod sa kanyang pangalan, ang iglesia na pinangunguluhan Kristo. O mababasa dyan na Gawa 20:28, di ba? Katibayan, punto por punto. Mababasa mo. I will build my church. Bilis lang. Dibutangan ng Roman Catholic Apostolic Church. Deception. Deception. Kaya ang tawag dyan, Mr. Tampered. 'Di ba? Siya yung naghamon nung una, basahin mo. Nung nahuli na siya sa kalokohan niya, sa kasinungalingan at pandarayan niya, umo-object na ngayon. Ang katungkulan mo ay magtanong, ba't ka nagbabasa? Eh, ikaw yung naghamon eh. Nabasahin eh. Yung palang ibig sabihin nun pag debate, di ba? Wala. Tapos ikaw yung nag-o-object. Eto pa mas malala. Sige. Eto pa mas malala. Nandaya sige. na siya. Ang gusto niya pang palabasin, siya pa yung dinaya. Ang gusto niyang palabasin, lumulusot pa siya, tumatabla pa siya. Ang gusto niyang palabasin, siya pa yung tama. Siya ang tama. Alam niyo kung ano yung kanyang palusot sa daw? ganyang katwiran niya? 5 years ago pa itong video na ito. Hanggang ngayon, ito pa rin katwiran niya sa kanyang pagpapalusot tungkol sa pagpapahiya sa kanya. Diyan sa pagtatampered niya. O, pakinggan ninyo kung ano yung palusot nitong si Mr. Tampered sa kanyang ginawang pandaraya. At yun naman ang ipinalabas ni Parva sa programa nila ni Michael Sandoval sa kanilang telebisyon na ang Bibliang ginagamit ko'y tampered sapagkat Hindi ba? parehong Biblia, hindi siguro nila alam na ang tinatawag na Confraternity Version ay may iba't ibang edisyon. Merong iba't ibang edisyon. Sa ibang edisyon, halimbawa, sa Confraternity Version, kahit sa kaniyang hawak na version, iba yon sa aking hawak na version. Panong ibang version sa hawak na version? Panong nag-iba yung version ng ministro namin sa version na hawak mo? Pareho ng kulay, maging yung imprimatur, pareho din. Maputol ko lang po saglit. Bakit ako tuluyang nakapagpasya na umanib sa iglesia? Alam mo ang dahilan? Nung ako'y pumasok doon sa yung tinatawag na doktrina, yung during process pa lang. Isa lang ang gusto ko makita. Bakit gusto ko makinig? Bakit gusto ko malaman anong sinasampalatayan niya? Ang sinasampalatayanan nila. Nang makita ko na ang Biblia na gamit ng manggagawa o ng ministro habang ako'y nag-aaral pa lang, ilintik naman ng mismo ang Biblia na hawak nila ay mismo ginagamit ng Katoliko. Sila nag-imprinta. Binabasa lang ng ministro. Nagtatanong ang ministro, ang sagot binabasa lang nakabatay sa Biblia. Natapos ko ang aral. Natapos ko ang tinatawag na doktrina, yung process. 25 na aral. Namulat na lahat. Namulat na sa kaisipan ko na bakit ganon? Bakit sinisiraan nila ang iglesia? Kasi ang nakalagay, ang sinasampalatayan ng iglesia na Kristo ay pawang katotohanan lamang. Wala man lang dinagdag, wala man lang binawas. Nakikita nyo na bakit iglesia ganito makasalanan. Individual yon. Bilang individual na kaanib. Pero ang kabuuan ng iglesia, never yan nagdagdag, never yan nagbawas. Tunay, lalo na po ang tagapamahalang pangkalatan ng iglesia ng kapatid na Edvardo V. Manalo. Kaya hindi pwedeng yurakan na kung sino-sinong tao lang ang aming tagapamahala. Ang aming tagapamahala, never yan ng lait, never yan ng naggawa ng kung ano-ano, kundi puro yan
pagpapatibay sa pananampalataya ng mga kaanib. Puro paghihikayat na magbagong buhay. Kasi ang pangako ng Iglesia ni Cristo ay ang kaligtasan. Doon sa hindi kasi ito ang aming tahanan. Doon sa langit ang tahanan. Di ba? Kaya wag ninyo pong lapastanganin ang aming tagapamahala. Kasi pag nilapastangan mo tagapamahala namin, yung foreigner na vlogger o kung sino-sino man sumisibol, wag niyo po lapastanganin. Ako na lang bilang inyong host, ako na lang o yung mga vlogger dyan, sila na lang. Wag lang yung aming tagapamahala. Tuloy natin to. Maging yung kulay ng papel, pareho din. Nga lang, ang pinagkaiba, yung papel, kung saan naroon yung Mateo 16:18, ibang-iba yung papel doon sa papel ng original na confraternity version. O ngayon, sakyan natin. Natin yung sinasabi mo na merong niyang iba't ibang edisyon. Sabihin na natin, sige, ipalagay natin. Kasi itong taong ito, madaya ito eh. Si Tampered, nang kakatyan ng bahagi ng video mo, tapos i-out of context niya kung ano yung sinabi mo. Yan yung ginagawa niya kadalasan kay Munting Kaalaman eh. Pero liliwanagin namin, ipalagay na natin. Ipalagay lang natin na merong mababasa na Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Mateo 16:18 ng confraternity version, ipalagay natin na merong mababasa. Tama ba ang salin kung ganun ng confraternity version? Bakit namin yan ang itinanong namin sa inyo mga kababayan? Una, ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. Sapagkat ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, sabi na rin ng ministrong nakipagdebate dito kay Mr. Tampered, ang pangalang yan ay parang assembled na jeepney. Yung Iglesia, yung Katolika, ibang taon ikinapit sa pangalan nila. Yung Apostolika, ibang panahon din nang idagdag nila. Yung Katolika Romana, ibang taon din ikinabit para madagdag. Sa makatuwid, yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi talaga tamang salin o ilagay sa Mateo 16:18 sapagkat 17th century pa lang na-formalize o nagamit yung pangalang yan, ilang taon na, ilang dekada na ang nakalipas, tapos na ang Biblia. Kaya hindi tamang gamitin sa Mateo 16:18 ang pangalang yan. Kung tama man, kung totoo man yung sinabi ni Mr. Tampered na may ganung edisyon, bakit hindi magkakaroon? Kayo nagsalin yan. Tama. Hindi ba't yun pa nga ang katunayan na nagkakasala kayong tunay dahil dinadagdagan nyo kung ano yung nilalaman ng talata na imbis na iglesia lang, itatayo ko ang aking iglesia, dinagdagan ninyo. Aba, Mr. Tampered, nagpalusot ka na. Gusto mo, wala ka pang dagdag ng sumpa sa pagdaragdag nyo sa talatang yan? O ngayon, total, usapang relihiyon naman, pangalan ng relihiyon. 'Di ba? Diyan sa Mateo 16:18. Ano ba ang tamang ilagay? Ang tamang itanong natin, ano nga ba ang pangalan nung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia ni Cristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Sige, basa. Hinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Ito yung pinaka nagugustuhan ko kay TNK. Kay Tinig ng Karunungan. Tingnan mo naman. Hindi siya nagsasalita nung kung ano lang maisip. Lahat nagsasabihin niya. Yan, may batayan. Sige, tuloy mo. Meron po itong Nihil Obstat, John A. Goodwine, Censor Librorum. Meron din siyang Imprimatur. Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong Nihil Obstat, Censor Librorum, Imprimatur,
nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa. Pinayagan ng simbahang Katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito nagsasabi talaga ng totoo. Nako. Hindi sila tutol doon. Talagang sumasang-ayon sila na kung ano yung nakalagay dito, pwedeng gamitin ni numan. Pwedeng paniwalaan sampalatayanan ni numan. Lalo na, syempre, nung nasa simbahan. Tama. Di po ba? Tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano kaya yung iglesia, pangalan ng iglesia na yon, na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay itinatag alang-alang sa mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. Bakit Yun, malinaw. ba nagtayo ang ating Panginoon Hesukristo ng Iglesia? Hindi ba para sa kaligtasan ng mga tao, sa kapakanan ng kaluluwa ng mga hinirang niya? Tama. Sa makatuwid, sumasang-ayon ang simbahang Katolika na yung pangalan ng Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, ang pangalan nun Iglesia ni Cristo at Tama. hindi Iglesia Katolika, Apostolika Romana na parang jeepney assembled nga, na ang pangalan niyan ay iba-iba ng panahon idinagdag. Grabe. Yung Apostolika, yung nga Katolika, yun nga Romana, hindi sa isang panahon inilagay yan. Kaya talagang nagtataka ka paano magkakaroon ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana sa Mateo 16:18 samantalang patay na mga apostol nung gamitin nga nila yung katagang Katolika. Yun ang unang naikabit yan yung Katolika. Kung di kami nagkakamali, 300 AD, mahigit 300 AD na ng kanilang gamitin yang terminong yan. Tapos na Biblia nun. Ano Domini? Oh. AD. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan Gusto niya. Ano ka ngayon? Nabisto ka ngayon? Hindi ka pala Kristiyano Mr. Tamperd Yung kinaaniban niya, Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Ayaw niya. Di po ba? Kaya nga, nagtataka ako, magbabago ka na lang din ng talata. Bakit hindi Iglesia ni Cristo pa ang inilagay mo? Yung amo mo, nandyan. sumasang-ayon na ang pangalan ng iglesyang itinayo ni Cristo, Iglesia ni Cristo. Grabe. Solid talaga, no? Kaya sa aming mga hindi po kapanampalataya, magsuri po tayo, mga kababayan. Ba talaga namang mas aplikableng tawagin na Iglesia ni Cristo ang iglesia sapagkat itinayo nga ni Cristo kaysa sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Mas magandang pakinggan ang Iglesia ni Cristo. At sabi ng amo mo, sabi dito, ang Iglesia ni Cristo, kapag wala ka doon, hindi ka matatawag na Kristiyano. Yun. Kaya Mr. Tamperd, tama na palusot. Wala ka nang kredibilidad. Wala ka nang kredibilidad para itindig pa ang relihiyon mo sapagkat minsan mo nang ipinahiya, minsan mo nang binahiran ng karumihan ang imahe ng iglesia mo dahil sa pandaraya mo. Grabe. Talata pa ng Biblia, makapandaya ka lang. Maipilit mo lang na kayo ang totoo kahit hindi naman. Yun na nga ang punto Kung talagang kayo ang totoo, bakit kailangan mong baguhin ang talatang yan?
Kung ayaw mo pala ng letra por letra, sapagkat tinututulan mo yun, di ba? Kahit hindi naman yun yung pinaka-stand namin doon. Kung ayaw mo ng letra por letra, bakit nyo ikinabit ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Mateo 16:18? Yayamang hindi naman aplikabling ilagay yun doon. Tama. Kaya mag-isip-isip, Mr. Tampered. Mag-isip-isip na rin kayo, mga kababayan. May oras pa, may panahon pa para magsuri sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tama. Papayag ba kayo na ganitong uri ng tao ang pakikinggan ninyo? Tama. Na ganitong uri ng tao ang magsasanggalang sa inyo? Ipinagtatanggol ang relihiyon ninyo sa pamamagitan ng pandaraya, ng pagsisinungaling, at nagpapalusot pa. Aba, ikaw na nandaya, gusto mo ikaw pa tama? Abay, may tama. Ano po? Bueno, yan lang naman ang aking masasabi dito kay Mr. Tampered. Ayoko nang patuloy yung patuloy niyo mahihinang argumento sapagkat napakadaya talaga nang out of context itong taong ito. Gagamitin yung sinasabi namin ni munting kaalaman. Out of context naman. Hindi binubuo yung sinasabi. Ewan ko ba sa taong ito? Di ba, bueno, mga kababayan, mga kapatid, patuloy po kayong mag-antabay sa mga ganito po nating mga talakayan na talagang sisiksikin namin at pupuspusin namin kayo. Hindi lang ng kaalaman, kundi ng karunungan. Hanggang sa muli po. Paalam. Ayun, di ba? Solid na solid, di ba? Ayan, kaya dahil dyan, meron tayo ngayon shout out. Ayan, mga kapatid, mula po kay Loelia Centina. Kay Loe. Ang hirap basahin. Loelia Centina 89. Hens TV and Attorney Harold Gerald Respicio. Congratulations for your advocacy towards clean and honest election. You're an earth angel. Ito po yung comment sa vlog po natin kahapon. Ano po? So meron po tayo ditong shout out. Ito naman yung nakarang araw. Yan. Mula po kay kay Alejandro Pastoriza. Yan, kapatid, lagi po tayong mag-ingat. Lagi po tayong mag-ingat. Dito naman po kay Ma'am na hindi po talaga nawawala sa ating comment section. Kay Ma'am Imelda Pascua, kapatid, congrats sa yung award na natanggap mula sa distrito. Yan, nakita ko po ang iyong post mula sa iyong lokal na kinakatalaan. Congrats sa ating kapatid. Sana all. Sige. So, meron po tayo. Mangilan-ngilan lang po ito. Yan, ito naman yung mga nag-mass report doon sa vlogger na lapastangan sa loob ng pagsamba, sa loob ng kapilya natin. Mula kay Mick, before our mass report po, mga kapatid. Kay Mami Merlia, yan. Sana po kasuhan din bukod sa mass report. Mula kay Johnny De La Torre, ako din, convert din, 1992 ako, nabautismo, nagsuri ako sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at sa Iglesia ni Cristo ko lang nakita ang tunay na aral at sa Diyos. Yan. Mula kay Gemma Laurente, ingat po kayo dalawa kapatid. So, yun. Diba? May mga, may mga pangit din na komento. Yan, katulad itong isa. Ang I in K ay call to imagine mismong si Jesus Christ said, I and the Father are one. Pero ang I in K ayaw tanggapin ang sinasabi ni Christ. Bakit? Sinabi ba ni Panginoong Hesukristo na isa sila, pareha silang Diyos? Kung binanggit yon ng Panginoong Hesukristo na ako at ang Ama ay iisang Diyos, maniniwala ako sa iyo. Hindi mo lang binanggit, hindi mo lang inalam kung saan sila nagkakaisa. Baka hindi mo alam kung saan sila nagkakaisa. Nagkakaisa sila para sa pagpastol sa mga tupa. Kasi nga, ang aral na tinanggap mo ay hindi kasi siya binigyan ng kaalaman para makaunawa dun sa libro. Kasi ang libro, hindi ito yung aklat na normal. Ang Biblia ay ang nakasulat dyan ay nakatago sa hiwaga. At ang nakakaunawa ay yung binigyan lang ng pagkaunawa. Kaya mga kapatid, sa mga kaibayo namin pananampalataya, sana po magsuri po tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. At bakit patuloy na nagtatagumpay ang Iglesia ni Cristo? Sapagkat ang Iglesia ni Cristo ay ang tunay
na Iglesia ni Cristo. O diba, inulit ko lang. Hanggang sa muli po mga kapatid. Paalam.